Okay yan, welcome back ulit sa Rapido TV. At kumusta po mga kaibigan? At ito nga no, ay ito na naman ang abogado na sobrahan po ng talino. Attorney Topacio ay may hamon na naman mga kaibigan ang tao na ito. At yan po no, ay atin pong alamin at panoorin po natin itong balita galing po sa DZR mga kaibigan. Hapon po, Sir Angelo, at mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Oo nga po pala. Kailangan mabuhay lahat ng ugat, ano po, attorney? Opo. Anyway, dito tayo sa patutsada daw po ni Justice Secretary Boying Rimulya na protektado daw ng mga warlord sa ibang bansa. Si dating Congressman Arnie Teves. Anong take po ninyo dito? Sir Angelo, masyadong OA naman po yata. Fake news na naman yan. Katulad yung sinabi niya, uuwi na si Congressman Teves, wale naman ang nangyari. Naghintay lang yung mga kapatid natin sa hanap buhay sa media. Pagka sinasabi niya noon na fugitive from justice, kinain din niya yung salita niya. Ano bang warlords yun? Kaya na po hinamon ko siya, sino pong mga warlords na ito? At saang lugar sila warlord, sa yung ba sa Somalia, sa Afghanistan, sa Pakistan. Yun ang alam ko may mga warlords sa Los Angeles. Yun nga po, medyo yung binanggit mo mga bansa, medyo questionable yung ano doon, peace and order doon sa lugar na yun, ano po? States yun Opo. So, ano ngayon ang magiging hakbang po ninyo sa harap nitong mga patutsada ng Justice Secretary? Well, ang hakbang pong ginawa namin dyan, pinagtawanan po namin siya. Kasi talaga namang, alam niyo kung sinasabi niya pong Cambodia, Vietnam, siguro naman ma-offend yung mga bansang yun. May mga diplomatic relations pa naman tayo ron para sabihin may mga warlord sa kanila. Parang pinapalabas natin Wild Wild West naman yung mga bansang yun. Doon sa lumutang na balitang may bahay na daw siyang naipatayo sa Timor-Leste. Ano pong take nyo doon, attorney? Buti pa po si Secretary Buya, alam niya kung nasaan ang bahay ni Congressman Teves. Ako hindi ko alam po Paano mo malalaman? Nagtatago ka na rin. Ilang araw o linggo ka na hindi nga napabalita dahil nga nagtatago ka na, kaya ay wala ka talagang update dyan. Nasaan ang bahay niya ngayon alam naman pala niyo po yung bahay, bakit hindi kaya niya puntahan doon at pakiusapang umuwi, di ba? Kung alam naman pala niya. Itong abogado talaga na ito na wala talagang silbi ito. Isang tao na kriminal, leader ng isang teroristang grupo, mayroon na pong warrant of arrest, ay gusto pa niya daw na papuntahan ng ating sekretary sa DOJ mga kaibigan. Nakakatawa naman po itong si Atty. Topacio. At pakiusapan raw mga kaibigan, ako ang katulad yan kay Arnie Teves na isa po na may warrant of arrest na po, ay hindi na po yan na ipakiusapan pa. Kung hindi po ay huhulihin na yan, Atty. Topacio. Siya naman ay isang mataas na opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas. Wala naman sigurong gagalaw sa kanya kung saan man siya pumunta. Opo. Meron pang isa, attorney. Meron pa isa ako nasagap na parang statement si Secretary Boying. Yung may close coordination na daw yung PNP doon sa Chief of Police ng Timor-Leste. Ay wala naman po makapagpipigil kung kasama po sa Interpol ang Timor-Leste o kung anumang pamahalaan. Siyempre karapatan naman po natin bilang isang estado na kung may warrant of arrest katulad niyang kay Congressman Teves ay hanapin po at mag-exert ng diplomatic measures para ma-repatriate. Ay yun naman po talaga ang dapat na proseso. But until they do that, sana iwasan na po yung mga haka-haka, yung mga marites. Kasi hindi po nakabubuti at wala po tayong mapapala sa mga ganyang chismis. Nabanggit nga po niya na may assurance daw po yung Chief of Police ng Timor-Leste na monitored nila si ex-Congressman Teves dun sa Timor-Leste.
Opo, yun naman pala po eh. So, dapat, alam niyo, yung mga ganyang operations po, hindi naman po talaga binobroadcast yan. Kung ikaw ay isang professional, siguro, kaya lamang nilabas na naman ni Secretary Remulla, yung haka-haka na yan, na warlords, siguro pinaninindigan na niya yung kanyang sinasabing terrorist daw, di umano si Congressman Tevez. Ano yan po yan medyo siguro sa kanyang ambisyon, may higher political office siyang minamata, o tinitignan, siguro kailangan niya yan. Pero alam niyo po, kung professional talaga ang palakad ng isang ahensya, katulad ng DOJ na nasa ilalim mo yung NBI, yung mga operations yan ay sikreto. Hindi po binobroadcast yan para yung kabilang panig ay hindi naman nakakagawa ng countermeasures. Parang yung Galing kasabihang barking dog, seldom bites. Oo. Kailangan tahimik. Ang kasabihan yan no offense naman kay Secretary Remulla, di ba sabi nila, an empty drum makes the most noise. Pag kinalimbang mo. Opo naman. Opo. Okay, alright. Yan, no? At ito nga mga kaibigan, no? Nakakatawa talaga itong abogado na nasubrahan po ng talino. Lahat po ng kanyang mga pinagsasabi dito ay bumabalik naman po sa kanya, mga kaibigan. Dahil nanguna dito po, no, sa kanyang sinabi na hindi raw niya alam ang bahay na sinasabi na pag-aari nitong si Arnie Tevez dyan po sa Timor-Leste. Siyempre ay hindi po niya talaga alam yan dahil ay baka tinataguan na din po siya nito pong si Arnie Tevez or siya ang nagtatago na sa ngayon dahil nga ay hindi na nga niya alam ang kanya pong gagawin sa nangyayari po ngayon sa kaso nito pong kanyang busing, mga kaibigan, no? Kaya ay wala na siguro siyang update o hindi na talaga siya ina-update nito pong kanyang busing, mga kaibigan, no? At patungkol po dito, no, sa sinabi po niya, no, na huwag daw i-broadcast, baka ay pag-aralan pa ng kalaban, no, yung pong mga pinag-broadcast, mga kaibigan, na which is ay gawain po naman niya, mga kaibigan, di ba? Ano po ang kanyang mga pinaggagawa, yung pong kanilang gagawin na mga laban dito po sa kaso, sa Digamo Likes, yan ay palagi po lang inulit-ulit yan, mga kaibigan, mga dapat po nilang gawin sa kaso na iyan, di ba? Siya mismo ay nag-broadcast din sa kanila pong gagawin. Kaya ay palagi ko ngang sinasabi na ang magandang gawin nitong abogado na nasubrahan po ng galing o talino ay dapat doon na po sa korte niya lahat sasabihin ang kanila pong mga napag-aralan kung paano po nila maidepensa itong kanilang busing, mga kaibigan. Pero hindi nga mapigilan ang bibig nitong isang tao na talagang madaldal. Kaya ay halos lahat po, no, ay sinasabi na po niya dito sa social media ang kanila pong mga gagawin na pagdepensa sa kanilang busing. At kahapon nga may ginawa tayong isang video, no, na siya na nga mismo ang umamin na hindi na nila alam kung ano pa ang kanilang gagawin, mga kaibigan. So doon pa lang ay talagang nakikita mo na nahihirapan na po sila dito. At kaya ay dito nga sa kanya pong sinasabi na alam na pala ni SOG Boying Remulla kung nasaan po itong si Arnie Tevez at puntahan daw niya doon, mga kaibigan, at pakiusapan. Wow ha, isa pong leader ng teroristang grupo at mayroon na pong warrant of arrest ay papuntahan pa niya ng DOJ Secretary at pakiusapan. Ano yan na? Dapat nga sabi ng ating mga kababayan na pitayin na yan dahil nga sa sobra po ang mga ginagawa dyan sa Negros Oriental. At sa abogadong ito ay gusto pa niya napuntahan at pakiusapan. Nako, grabe.
Parang talagang itong kanyang busing mga kaibigan ay napaka-importanting tao sa ating bansa, no? Itong si Arnie Tibes, dahil ay kung hindi po uuwi at nalalaman na kung nasaan po ay puntahan at pakiusapan na uuwi mga kaibigan. Nako. Parang namiyasa na itong si Atty. Topacio mga kaibigan, no? Dahil nga sa simula pa lang ng kaso na ito, no? Kung nakasubaybay po tayo dito, alam po natin na pinakiusapan na siya ni S.O.J. Boyeng Rimulya, ni ultimo si PBBM, ay nag-usapan na po ito na umuwi at bibigyan pa ng protection, no? Ilan pong mga magbabantay sa iya ay kaya po siyang bigyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at si SILG Abalos, no? Marami po ang nakikiusap sa kanya na umuwi na. Ano po ang sagot ng kanyang busing mga kaibigan? Ano ba ang kailangan ninyo sa aking katawan? Wow! At napaka galing talaga. Katulad din po nitong kanyang abogado, ang kanyang busing mga kaibigan, no? At sabay sayaw ng budots mga kaibigan. Kaya ngayon, dahil ay nahihirapan na ang utusan na puntahan ang kanyang busing at pakiusapan, ay itong DOJ Secretary mga kaibigan. Wow, grabe itong abogado na ito. At napakagaling talaga, no? Ay talagang isang secretary pa ang utusan na puntahan at pakiusapan. Kaya ay kitang-kita po dito mga kaibigan, no? Sa kanyang mga pinagsasabi. Nasabi ko nga ay bumabalik sa kanya ang lahat, no? Na kanyang mga pinagsasabi ay talagang wala na pong saysay ang mga pinagsasabi ng abogado na ito. At iwan ko lang kung ano ba kaya ang nainom dito, no? At bakit ay ang mga pinagsasabi ay wala na po sa hulog mga kaibigan. Dahil nga ang kanyang mga pinagsasabi dito ay ginagawa din po niya mga kaibigan. Alam po niya yan sa sarili niya. Iwan ko lang kung talagang ganitong klase talagang tao na ito, na kung ano ang kanyang mga pinagagawa ay ibabalik niya sa ibang tao mga kaibigan, ano? Talagang wala na po tayong nakikita na magandang mga pinagsasabi ang abogado na ito. Halos na lang po ay gumagawa-gawa po siya, no? Ng kung ano-ano na lang po na mga ay kung hindi po siraan ang ating pong mga opisyal, ay kahit ano na lang po ang pumapasok sa kanya pong mga utak na sasabihin po niya, no? Kaya ay matagal din po ito na hindi nga nagsasalita, dahil siguro ay napansin na po niya na talagang hindi na gumagana ang kanya pong utak mga kaibigan sa mga kanyang hinaharap ngayon na sa sobrang dami ng kaso nito pong kanyang pusing, no? Kaya ay talagang sabi nga ni Idol Ben Tulfo, no, na ito ang abogado na napakawalang kwenta mga kaibigan. Yan po, galing po yan kay Ben Tulfo mga kaibigan, dahil ay nangyari na po kay Idol Ben Tulfo na bigla po niyang iniwan mga kaibigan, ano? Pwede po natin yan mapanood, no? Diyan po sa kay Ben Tulfo ang pahayag ni Idol Ben Tulfo na sinabi niya na itong ang abogado na ito ay napakawalang kwentang abogado. So ayan lang po muna mga kaibigan, no? Kung ano po inyong mga masasabi tungkol ito sa mga pinagsasabi nito pong abogado na nasubrahan po ng talino. Paki-comment lang po sa ating comment section, no? Kung ano man po ang inyong mga public opinion. At ako po muli, no, ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta dito sa aking YouTube channel, ganyan sa aking Facebook page. At mega love shout out po, no, sa lahat ng mga solid supporters dyan na palagi po na nakasubaybay sa akin pong mga ginagawa po na mga reaction video, no. So sa lahat po, no, na mga nakasubscribe na, nakapalo, ayan, maraming salamat po, no, sa inyo pong mga suporta. At
kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po at paki-share po, no, kung maaari. At see you po sa next video ko. God bless all of us. At mag-ingat po tayo lagi saan man tayo naroroon.